And tomorrow I'll be flying to Singapore to have a meeting with Meta. Yung mga taga-Meta, this is high-level meeting, no? Meta from the US, yung mga officials nila, and for the Asian region, will be attending that meeting. And I will ask those questions, ano? Bukas na ang nakatakdang pulong na dadaluhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga kinatawan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Makakasama nila sa naturang meeting ang mga matataas sa opisyal ng Meta na operator ng social media platform na Facebook. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa kanilang aalamin sa Meta ay kung sino-sino ang nanood at nag-share ng live stream ng shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga. Because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? Ayon pa sa hepe ng NBI, may nadiskubre na rin sila noon na group chat ng umano'y groomers, ngunit nabuwag lang ito matapos papasok ng NBI. Kaugnay nito, inaalam na rin ng NBI kung iisang grupo ng groomers ang nasa likod ng shooting incident sa paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. This is something na kailangan natin bantayan, and that's the reason why, again, I'll be flying together with CICC, DICT tomorrow, and also the Office of the President and the Office of the Speaker to speak with Meta tomorrow. Thursday, we'll have a long meeting regarding this matter, and we have to address it. Dagdag pa ng NBI Director, kasama na rin sa kanilang planong talakayin kasama ang Meta officials ay ang pagkakaroon ng restriction sa social media ng mga menor de edad. Baka dapat parang yung may MTRCB, may censorship tayo on those aspects. And yun nga, I heard that one European country, 16 years old below, minumove nila na hindi na makagamit ng social media muna. Sa kabila nito, nananawagan naman ang NBI sa mga magulang ng pakikipagtulungan upang mabantayan ang kanilang mga anak upang maiiwas ito sa panganib na dulot ng pang-impluwensya gamit ang online platform. I'm urging all the families na bantayan po natin yung mga anak natin, tingnan natin kung ano nakalagay sa mga gadgets nila. As much as possible, if we can limit their use of gadgets, very accessible. Doon po kasi nagiging ground eh. Doon po mapasok yung groomers. That's the only way that they can communicate to our children. So, I think it's the whole community approach. Lahat tayo dapat. Government, family, then the school, the church, everyone. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.